What's up mga katambike, at nandito ulit tayo para yun, mamaya ko na sasabihin. Pero bago yun, good day all sa atin lahat. So yun, biglaan vlog lang to kasi may nababasa ko sa mga nakakomment. May nababasa ko na hindi maganda about sa mga e-bike owner na kagaya ko. So yun, nang comment pa nga ng isa, hindi ko na ipapakita dito sa video or hindi ko na i-edit para privacy na rin niya, para hindi siya tampulan ng reactions, comment. Yan. So yun, ang comment niya, kung naalala ko, dapat lahat ng e-bike sa mundo ay mawala or sirain. Yun ang isa pang comment. Isa pang nag-comment, lahat ng naka-e-bike ay dapat sa subdivision lang or hindi palabasin ng bayan or ng palengke. So ito pa, pangatlong nag-comment, dapat sa mga e-bike na yan, wasakin, sunugin, hindi napayagan yan. So nung nabasa ko yun, namin ko na nasasaktan ako dahil e-bike owner din ako. Nasasaktan ako sa ganun. Pinasa Diyos ko na lang sila. Yung mga nagko-comment ng ganun, pinasa Diyos ko na lang sila. So yun, sinabi ko na lang sa Panginoon, Lord, sinabi ko na lang sa Panginoon, Lord, sana maliwanagan lahat ng tao na nagko-comment ng ganito, ng ganyan. Kayo na po ang saksi sa nangyayari, sa mga sinasabi sa amin. Yun, pinagdasal ko. Sabi ko pa sa Panginoon, ikaw na po bahala sa mga nagko-comment sa amin ng ganyan, sa mga nagre-react sa amin ng ganyan. So yun, may nabasa nga ako doon, yung comment niya. Nabasa ko sa isang post. Yun nga, yung about sa mga naka-e-bikes. So yun nga, about sa mga naka-e-bikes. Pasensya na, wala akong phone stand. Kamay lang. So yun, hindi ko napalagpas yung pangyayari na yon, kaya na bigla ang video ko, bigla ang vlog, na walang content kasi nasaktan ako doon sa mga nakita ko, sa
mga nabasa ko, nasaktan talaga ako dun. And then, napanood ko rin sa video kasi plinay ko yung video kung saan nabasa ko yung mga comment. May mga ilan e-bike na sangkot sa aksidente, bangga, nakabangga. So, ang sabi pa ng isa, dapat dyan, sisihin lahat ng naka-e-bike or e-bike manufacturer kung bakit may aksidente. So, ang sabi ko, sa isip-isip ko, hindi lahat ng naka-e-bike or e-bike owner ay ganun ang pag-uugali. Siguro, meron tanga, merong kamote, merong yun, basta yun nga, merong kamote e-bike riders. So yun, medyo nasasaktan lang ako nung isang gabi pa. Nagkaroon na nga ako ng buti hindi trangkaso, pero parating na doon sa trangkaso. So hanggang ngayon sinisipon pa ako dahil dyan sa nalungkot ako na sa mga nababasa ko. So yun, hanggang ngayon hindi pa ako makapaniwala na may mga tao pa palang makikitid ang utak na nilalahat nila ang mga e-bike owner, e-bike rider, nilalahat nila. So ako, nasasaktan, hanggang ngayon nasasaktan. Pero sa kabila ng masakit sa akin na yun, sa mga nabasa ko, is think positive na lang ako. Think positive naman ako na yun nga, may sa kabilang may mga hindi nangyayari, may masamang comment about sa amin na nakaiba. So kami ay hindi gumagawa ng ganun. So lalo na ako na aminin ko, nung ako ay nag-e-bike, ganyan din ang pananaw ko. Basta naka-e-bike ako, basta maneho lang, mali po yun. Mali. Doon ko na-realize na hindi lang basta maneho ng e-bike. Para yan motor or sasakyan, may mga batas, may mga rules. Sinunod ko lahat ng rules na yun. Sinunod ko lahat ng road signs sa daan. Nag-aral pa nga ako ng driving school para lang dito sa e-bike. So yun, nag-aral ako sa school. Hindi ko na sasabihin kung saan ako driving school na nag-aral. Pero
accredited siya sa LTO. Accredited siya sa LTO, yung driving school na yun na pinag-aralan ko. So, nung natapos na ako doon, binigay na sa akin yung certification ko na ako nagtapos sa gantong driving school. Hindi muna ako basta-basta na tawag dito, na lumalabas ng highway. Yan. Nag-search muna ako sa YouTube, sa LTO YouTube. Yan. Kung anong mga sign. And then nag-print out na rin ako ng mga road signs. May yan. Tsaka ako nagmaneho ng e-bike. Hindi lang e-bike, pati motor, pati sasakyan. Yan. So yun, sa mga nakikita yung lahat ng nasasangkot sa aksidente ng naka-e-bike, huwag nyo po kaming lalahatin. Dahil isa na ako dun sa matitinong may owner ng e-bike. Hindi lahat ng may owner ng e-bike or rider ng e-bike ay kamote, bobo at tanga. Hindi po lahat. May mangilan-ngilan lang po na tanga sa e-bike, bobo sa e-bike. Pero ang karamihan marurunong sa kalsada, nagbabasa ng mga road signs sa kalsada. So yun. Although ngayon nasasaktan pa rin ako kahit 3 days nang nakalipas. Nasasaktan pa rin ako. So, pinagdasal ko na lang sila na sabi ko, Lord, kayo na po bahala sa mga taong ganyan ng pag-iisip na hindi namin nang kontrolado. Ikaw na po bahala sa kanila, keep safe sa kanila. Sabi kong ganun, na sana makaunawa sila, hindi nila lahatin yung sinabi ko. At sa inyo naman, mga bashers kayo, mga halangang bituka nyo, joke lang. Joke lang po yun. No. Sa mga bashers ng mga naka-e-bike is pag may nakikita kayong mga naka-e-bike na nasangkot sa any accident, ay huwag nyo pong lalahatin. May ilan po na matitinong rider. So yun lang masasabi ko sa mga naka e-bike na kagaya ko, na nasaktan din sa nangyari, nasaktan din sa
mga pinagko-comment ng mga netizen natin, ng mga minamahal nating bashers. Mahal natin yan, bashers na yan, mga bashers na yan. Bakit? Ito, sa mga vlogger din, mahalin nyo ang bashers nyo. Bakit? Kung hindi sa bashers nyo, hindi aangat ang views nyo. Yan. So yun, hanggang doon na lang. Okay, so, sa next vlog na lang uli. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.